mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at ang iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ng mga pariseo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapagpalang araw po sa inyo lahat, mga kapatid. Ako pala muli, si Brother Ricky Moica ng Pinag-Isang Puso Catholic Charismatic ng Guadalupe Prayer Group ng Makati City, no? At sa muli, sa ganitong gawain, at nandito na naman tayo upang mamahagi ng mga salita ng Diyos, no? Ito ngayon ay Sunday Gospel na ating pag-aaralan na nabasa natin ngayon sa Lucas 5, Kabanata 27 hanggang 32. No? Na sinasabi nga dito sa Gospel nito, ang pamagat na si Levi o si Mateo, kung paano siya tinawag ng ating Panginoon sa ganong gawain, no? Na siya isang tax collector. Ano ba ang tinatawag na tax collector? Ito yung mga taga-singil ng mga buwis. No? Bagamat siya makasalanan na tao, na siya iniiwasan ng mga tao, lahat ng mga ano doon na isa. Kaya sinasabi nga pag oras na tax collector ka, talagang inaano ka ng mga tao nito, dahil isa kang makasalanan. Pero alam ni Mateo na ang ating Panginoon ay dumarating at nakikita niyang gano'n na gawain, siya ay nahihiya na lumapit sa ating Panginoon, no? Na bagamat siya ay busy sa kanyang gawain na paniningil ng buwis, pero nagkaroon ng pagkakataon na lumabas ang ating Panginoon, nakita siya na nakaupo doon at siya tinawag. No? Tinawag siya ng ating Panginoon na sumunod ka sa akin. No? At hindi na nagdalawang isip si Mateo nito. Siya'y sumunod sa ating Panginoon. Naramdaman ni Mateo kung paano siya tinawag ng ating Panginoon. Naramdaman niya ang awa ng Diyos at pagmamahal. Iniwanan niya ang lahat ng mga bagay na nasa kanya, ng kanyang kayamanan, o naman bagay na sa kanya. Siya'y sumunod sa ating Panginoon. No? Bagamat siya'y makasalanan, tinakwil niya ang kasalanan niya, sumunod siya sa ating Panginoon. Ang pahiwatig dito ng ating Panginoon, kapatid, lahat tayo ay tinatawag ng ating Panginoon upang sumunod sa kanyang gawain, para sa ating Panginoon. Kahit nasibihin mo na hindi tayo makasalanan, nakakagawa tayo ng kasalanan, tinatawag tayo ng ating Panginoon sa ganitong gawain upang makaisa sa ating Panginoon. Lalo na ang mga makasalanan, dapat ito'y ating pinagdarasal, pinapanalangin para ilapit natin sa ating Panginoon. Amen? Kaya, kung paano tinawag si Mateo ng ating Panginoon, lahat tayo ay tinatawag sa ganitong gawain ng ating Panginoon. Sumunod tayo, iwan natin ang mga gawain na hindi karapat-dapat para sa ating Panginoon.
ipakita natin ang tunay na paglilingkod sa Diyos. Paglilingkod na walang alinlangan na sumunod sa ating Panginoon. Sinasabi nga doon sa pinakabandang huli, no? Bakit ang inyong Panginoon ay nakikisalo sa mga makasalanan? Ang ating Panginoon ay naparito para sa mga makasalanan, hindi sa mga matuwid. So, kinakatok tayo ng ating Panginoon na sumunod at magbalik loob sa ganitong gawain. Sa araw ng Kwaresma nito na dumarating, kapatid, inaasahan ka ni Kristo. Handa ka ba sumunod sa ating Panginoon sa ganitong gawain? Maikli lamang ang buhay natin. Habang malakas tayo, ang Diyos lamang ang makakatulong sa atin sa ganitong gawain para sa ating Panginoon. Kapatid, sa mga oras nito, sinasabi nga ng ating Panginoon, handa niyang tanggapin kung sino may mga kasalanan o handang magbalik loob sa ating Panginoon. Hinahantay tayo ng ating Panginoon na lumapit. Bukas palad, natatanggapin tayo sa ganitong gawain para kapuri-puri, papasalamat sa ating Panginoon. Sa mga oras nito, kapatid, inagdarasan ng ating Panginoon, pagdasal natin ang ating kapwa na sana'y magkaroon sila ng tamang pag-iisip, tamang maliwanag ng kanilang mga puso upang lumapit sa ating Panginoon. Ipagdasal natin ang ating kapwa na lumago ang kanilang pananampalataya, maging masunurin sa ating Panginoon, kapatid. Muli, kapatid, nasaan tayo sa ganitong gawain ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Amen.